tayo. So, ang title po ng pag-aaralan natin ngayon ay Agape Love. Ito yung highest form of love eh. Ito po'y talagang sinadya kong pag-aralan ngayon, although alam na ng marami sa atin, kasi nga ngayong month of February ay tinatawag na month of love. Pero dapat sa ating mga Christians every month, every day should be a month or a day of love. Ano po? So ang pagkakaroon po ng tunay na pag-ibig ang hindi maikakailang katangian ng isang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Dapat taglay po natin yan. Ang sabi po ni Jesus sa Book of John, chapter 13, verse 35, "Your love for one another will prove to the world that you are my disciples." So ang question, ano ang tunay na larawan ng tunay na pag-ibig? Paano ba tayo iibig sa paraang sasalamin talaga sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo? Sa mensahe pong ito, pag-aaralan natin ang lalim ng kahulugan ng biblical love o agape love at ang transformative power po nito. So, ang point number 1 po na gusto kong i-share sa inyo, agape love is selfless. Ito po hindi makasarili. Ito po is selfless. Doon po sa Book of Philippians chapter 2 verses 3 to 4 nakasulat, "Don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourselves. Don't look out only for your own interest, but take an interest in others too." So sa mga verses po na ito, pinapangaralan ni Apostle Paul ang mga mananampalataya na tularan ang kapakumbabaan ng ating Panginoong Hesus. Isang ugali na inuuna ang iba kaysa sa sarili. So yung biblical agape love ay hindi po tungkol sa paghahanap ng personal na pakinabang. Yung vested interest, ika nga. Ito po ay tungkol sa sacrifice na inuuna ang pangangailangan ng iba. Ito po ay taliwas sa sistema ng mundo na ipinopromote yung self-interest at pride. Kung ang pagsasacrifice ng ina ng kanyang tulog, kahit na mapuyat at personal na comfort para arugain ang kanyang bagong silang na anak, ay ito po isang halimbawa ng selfless kind of love. I'm sure mag-agree po kayo sa akin. Ano po? Imbis na kahit na mapuyat, okay lang yon, basta para sa anak. Gayun din naman dapat po nating salaminin ang selfless love ni Jesus sa ating araw-araw na pakikisalamuha sa ibang tao. Ang pag-ibig po ng Diyos ay unselfish at sacrificial, kaya inaasahan niya na iibigin din po natin ang ating kapwa kung paano siya umiibig. Now, point number 2, agape love is forgiving. Sa Colossians chapter 3 verse 13 nakasulat po, "Make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others." Ang ganito pong uri ng pagpapatawad ay hindi naghahanap ng kapalit. Ang umiibig ng katulad po ni Kristo ay nangangulugan ng pag-aalis ng sama ng loob, ng galit, at pag-extend po ng grace. Katulad po ng ginawa ng Panginoon para sa atin. So ang question, mayroon bang nangangailangan ng iyong pagpapatawad ngayon? Baka naman meron. Alam nyo, napakahirap po nung hindi po tayo marunong magpatawad. Ano po? Nangangahulugan lang yun na wala sa atin yung agape kind of love ng ating Panginoon. So kahit na tayo po ay naperwisyo ng taong yan o ng mga taong yan, nasaktan po ang ating kalooban, we must learn to forgive. Kung talagang mahal po natin ang ating Panginoon, susundin natin ang kanyang utos sa atin. So, naalala niyo ba yung kwento po patungkol sa artistang si Cherry Pie Picache? Ito agad ang pumasok sa aking isipan nung nasa point number 2 po tayo, yung forgiving kind of love, di ba? Pinatay po ng isang tao ang kanyang nanay. Nakulong po ito, pero alam niyo ba ginawa ni Cherry Pie? Dinalaw niya po, patuloy niyang dinadalaw yung kriminal na yan, pinatawad niya, siniyere niya ng gospel hanggang sa makakilala. Yan po yung agape kind of love, a forgiving love. Okay? Now, tandaan natin yun yung kanyang kwento po ay sumasalamin sa kapangyarihan po ng pag-ibig ng Diyos para mapagtagumpayan yung sama ng loob, yung galit o yung puot. Sabi po ni C.S. Lewis, and I quote, "To be a Christian means to forgive the inexcusable because God has forgiven the inexcusable in you." Tayo nga di ba? Araw-araw nagkakasala Patuloy na nakakasuway sa kanyang kalooban Pero ganun pa man, bagamat tayo inexcusable, talagang pasaway, talagang matigas ang ulo, at tayo po'y napatawad na ng Panginoon actually. At patuloy niya po tayong minamahal, patuloy niya tayong pinoprotektahan, patuloy niya tayong iniingatan, patuloy niya tayong pinagpapala at binabago.
So ibang klase talaga yung pag-ibig ng Lord. So kailangan din naman i-extend po natin to sa ating kapwa, even to those na naka-hurt nga po ng ating feelings. Alam nyo, pag nagawa po natin yon, napapangiti natin ang ating Panginoon. At syempre, napakasarap po na isipin na tayo, in our frailty, kahit marami tayong mga shortcomings and even mga offenses sa Lord, maging sa kapwa natin, ay nagagawa natin magpatawad. So yung characteristic trait niya ay napapasa atin. Now, let's go to point number 3. Agape love is active. So, hindi po ito passive kind of love, ano? Ito po ay active, intentional. Doon po sa 1 John chapter 3, verse 18, nakasulat, Dear children, let's not merely say that we love each other. Pakinggan yung susunod, let us show the truth by our actions. So, ipinapakita po rito ni John sa verse na ito yung kaibahan ng walang lamang mga salita kumpara po sa tunay na pag-ibig na pinatutunayan po sa pamamagitan ng mga gawa. Ang pag-ibig po higit pa sa mga matatamis na salita. Ito ay ipinapakita sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan, ng paglilingkod at pagbibigay. Now, ang tanong, ipinapakita ba natin in practical ways ang pag-ibig sa mga taong nasa paligid po natin? Kailangan maging intentional tayo, ha? Kailangan alam natin kung ano mga pangangailangan nila para na sa ganun ay matugunan natin in a way. Anong malay natin? Baka talagang ito ay inadya ng Panginoon para na sa ganun makapag-share tayo sa kanila at lumambot ang kanilang mga puso at maging open sila sa gospel. Doon po sa Book of Luke, chapter 10, verses 30 to 37, mababasa po natin na hindi lamang po nagpakita ng sympathy or simpatya ang Good Samaritan. Tinulungan niya sacrificially yung lalaking sugatan. Remember? Na halos iniwang wala ng buhay ng masasamang loob na nang hold up sa kanya. So you see, ang pag-ibig ay hindi lamang isang bagay na nararamdaman mo. Ito isang bagay na ginagawa mo. Number 4, agape love is unconditional. Doon po sa Romans chapter 5 verse 8, nakasulat po, but God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Ito po yung agape kind of love ng Diyos. Ito'y unconditional love na ang hangad po at hanap ay yung pinaka-the best para sa kapwa. Ang taong nagmamahal kung paano nagmamahal si Jesus ay hindi naghahangad o naghihintay ng kapalit. Marami po ngayon ang gumagawa ng mabuti pero naghihintay ng kapalit. Di ba? Dapat hindi po tayo ganon. Now, question, mahal ba natin ang iba sa kabila ng kanilang mga kapintasan at kabiguan? Yung pong ama sa parable of the prodigal son ay nagpakita po ng unconditional love, remember? Nang tanggapin niya ang pagbabalik ng kanyang alibughang anak. Now, let's go to point number 5. Agape love leads to obedience. Doon po sa John chapter 14 verse 15 nakasulat po, if you love me, obey my commandments. Ito po ay deklarasyon ng ating Panginoong Jesucristo na kung mahal natin siya, sundin natin ang kanyang mga utos. You see, Jesus equates love with obedience. Nagpapahiwatig po ito ng devoted commitment. Ang tunay po na pag-ibig kay Kristo ay mag-uudyok sa atin na sumunod sa kanyang mga utos. Tanong, namumuhay po ba tayo na sumusunod sa salita o utos ng ating Diyos? Ito yung mga katanungan na simple lamang pero talagang kung iisipin nating mabuti na gagawa ba natin? Ang isa pong anak na nagtitiwala sa kanyang magulang ay sumusunod sa kanila hindi dahil sa takot, kundi dahil po sa pag-ibig. Gayun din naman, ang pagsunod natin kay Kristo ay dapat po nagmumula sa pag-ibig. Okay? Hindi dahil sa ito'y ating obligation. Si Charles Stanley, once upon a time, ay nagsabi po ng ganito, obedience is the hallmark of faith. Ibig sabihin, tanda po ito ng pananampalataya, marka ng pananampalataya. When we obey God, we show our love for Him. Diba? It follows naman kung talagang mahal natin ang Panginoon, susundin natin siya kung paanong sumusunod tayo sa mga utos ng ating mga magulang. Amen? Now, let's go to point number 6. Love leads to the narrow path. Doon po sa Book of Matthew, chapter 7, verses 13 to 14, nagsalita ang ating Panginoon Ang sabi niya, you can enter God's kingdom only through the narrow gate. The highway to hell is broad, and its gate is wide for the many who choose that way.
But the gateway to life is very narrow and the road is difficult and only a few ever find it. Dito po sa mga verses na ito, inilarawan po ni Jesus ang dalawang pintuan, dalawang gates, okay? Ang isa maluwang at yung isa naman po ay makipot. Maluwang ang pintuan at malapad po yung daan patungo saan? Sa kapahamakan o sa impyerno. At marami ang malungkot ang pumapasok doon. Ngunit, makipot ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay na walang hanggan at kakaunti lang ang dumadaan dito. So kapatid kaibigan, sa makipot na pintuan ng katwiran katapatan tayo, inaakay ng pag-ibig ni Kristo. Kahit na po sa totoo lang, mahirap. Di ba? Mahirap. Mahirap talagang ika nga ay hindi umaayon sa pattern of this world. Pero yun ang dapat po nating lakaran. So ang question now is this. Anong pintuan at daan ang pinili mo? O pinipili mo? O pipiliin mo pa lang? Makipot ba o yung maluwang? Ang isa pong hiker, di mahilig yang maglakad di ba? Kadalasan po, umaakit pa yan ng bundok So, pinipili ng isang hiker yung mataas, kahit na matarik at challenging na daan, kumpara dun sa madali. Dahil alam niyang ituturo siya nito sa mas magandang view o destination. Mas fulfilling, mas satisfying para sa kanya yon. Nawawala yung pagod niya pag nandoon na siya sa gusto niyang puntahan at makita niya yung tanawin, sulit na sulit, Now, in the same manner, love that follows Christ will not take the easy way. It chooses the narrow road. So kung tayo po'y nahihirapan, kapatid, tayo po'y lilid ng love ng ating Panginoon into that narrow road at makikita natin yung fulfillment at satisfaction na hinahangad po natin. Ang magmahal ng gaya po ng pagmamahal ni Kristo ay selfless, forgiving, active, unconditional, obedient, and leads us to the narrow path of life. So habang nagre-reflect po tayo sa ating buhay, tanungin natin ang ating sarili. Are we demonstrating selfless love? Do we extend forgiveness as Christ forgives us? Are our actions aligning with our words? Do we love others unconditionally? Are we obeying Christ out of love? O baka out of obligation? Are we walking on the narrow path of truth and righteousness? Kapatid, ngayong gabi, nawa mag-commit tayo o mag-recommit tayo na magmahal tulad ni Kristo. Ipakita po natin ang kanyang pag-ibig sa ating tahanan, sa ating school, kung nag-aaral kayo, sa workplace, at sa atin pong mga kapitbahay. Maring hindi mo pa na-experience ang pag-ibig ni Kristo. Yung agape love niya. Ang akala mo lamang ay naibigay mo na yung buhay mo sa Kanya, lalo pa nga kung ikaw ay baguhan lamang sa pakikinig ng mga ganitong uri ng mensahe. Sa gabing ito, iniimbitahan Kanya na makipagrelasyon sa Kanya. Huwag natin sanang sayangin yun. Baka may mga bisita tayo rito na nakikinig at it so happens na wala pa pong relationship kay Lord, then this is your moment. Tandaan po natin, nakasulat po sa Book of Romans chapter 10 verse 9, if you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So, kung hindi mo pa natatanggap yung invitation ng agape love ni Jesus, tanggapin mo na kapatid. Thank you Lord. So nawa po meron po tayong natutunan sa gabi pong ito, no? At